itsura niya mga kabonsay. Nakikita nyo para may kulay verde-verde. So, yan po yung pinalabas natin na balat. Itatayin natin ito guys. So yan ang itsura niya. What's up mga kabonsay? Welcome po ulit channel guys for today's vlog. Meron pa tayo dito ang Argao Taiwan na exposed roots. Kita nyo na may tsura nyo, no? So exposed roots na Argao Taiwan yan mga kabonsay. So gagawin natin, workshop natin yan, ayusin natin to. Kita nyo yan, sobrang haba. Babawasan natin yan. Saka ito kabilang side, putulan din natin yan kasi sobrang haba niya mga kabonsay. Tapos meron ako i-share sa inyo ng tungkol sa mga aphids mga kabonsay. So yun guys, huwag natin patagalan na pasukin na intro o kaya intro, paasok! At yan na nga guys. So ito yung ating Argao Taiwan na exposed roots. Yan. So workshop natin ito, ayusin natin ito. Meron tayo dito ang tatanggalin. Dito tumubo sa gilid. Kaya natin yan. So pwede pang itanimin mga kabonsay ha. Tapos merong nabuhay dito na ano, ano, may nabuhay na water jasmine. So tatanggalin natin yung water jasmine yan. Itong water jasmine na yan, from seed dyan. So dati ito sa ilalim ng aking malaking puno ng water jasmine. So bunga to, nalaglag. Tatarim natin ito, sayang ko guys. Tatarim natin yan. So yan na po yung tsura ng ating exposed roots na Argao Taiwan mga kabonsay. Yan. So may i-share ako sa inyo tungkol dito sa aphids. Lalapit natin para mas makita nyo. So yung mga aphids mga kabonsay, ang gusto niya na nagtatago yan sa mga balat ng Argao Taiwan. Tatago yan sa balat. So nakikita nyo yung kulay itim na yan. Ito ibabaw kulay itim pa. So ang ginagawa ko, kinakaskas natin yan. Kinakaskas natin. Dahil dyan itong nagtatago yung mga aphids. Kinakaskas natin yan para mapalabas natin yung ganito. Kita nyo ito, makinis. Ayan. Makinis. So kinakaskas natin yan kanina. Halos lahat. Tinalo ko lang yung ibabaw kasi itong ibabaw na to, ito yung tatanggalin natin. Pero yung ilalim niya, yung baba, kinakaskas natin yan. Nakikita nyo para may kulay verde-verde. So yan po yung pinalabas natin na balat niya. Yung kanyang balat na makinis na balat. Tapos yung para may mga butas na yan, kailangan nyo linisin yan. Dahil dyan po nagtatago ang mga aphids mga kabonsay. Although meron namang pang spray yan, pero kung hindi nyo na ayaw nyo mag-spray na para maiwasan lang, so ganyan ang ginagawa natin. Pero kapag marami na, hindi nyo na agapan, pwede na kayo mag-spray mga kabonsay ng insecticide. So ganyan ang ginagawa ng iba. Insecticide lang, patay talagang aphids yan. So ako ginagamit ko yung parang baygon. I-spray lang natin ng parang baygon yan. Patay rin yung mga kabonsay. So yung akin, sineshare ko yung aking mga na-experience lang ha. Kung yung ginagawa ko, so yun lang po ang sineshare natin mga kabonsay. Ibig sabihin tested na natin yan. So yan po, tinatanggal natin yung balat na malambot. Kaya niya madumi. Yung dumi niya. So kaya talaga linisin yun mga kabonsay. So yan, kinis na oh. Ganda ng pag-expose dyan mga kabonsay. So ang gagawin natin dyan, puputulan natin yan. Tapos natin kung ano yung camera natin. Yan. Putulan natin. Dahil sobrang haba nito. Pangit tingnan, di ba? Mga kabonsay. So ito, hinabahan ko talaga ng putol to. Dahil ito po yung hinat natin sa ground. Naka-rekta to. Hinat natin. Hinabahan ko talaga kasi baka umatras. Hindi naman siya umatras. Talagang doon sa ibabaw tumubo. So babawasin natin yun. Puputulin natin yung mga kabonsay. Natin yan dyan. Kalahati na ititira natin. So gagawin ko sana na ito mamarkotin pa natin pero tatanim na lang natin to.
Yan. So ayan ang naputol natin guys ha. So naputol natin na to, itatanim natin yan guys. Itatanim natin to. Ito naputol natin na to. Magagamit pa natin yan. So another materials pa mga kabonsai. Ayusin natin, pakita ko na sa inyo kung ano magiging forma nya. Tanggalin na natin yan. So tapos ito, putulin natin dyan. Dito. Isin na natin bago natin itanim guys. So yan ang itsura niya. So ito gagawin natin, napakasalan natin ng konti yan. So pwede na natin itanimin mga kabonsai, pero kailangan natin lagyan natin ng stick well. So kung meron kayong cut paste, ayos din yun mga kabonsai. Pero ako, stick well lang ang ginagamit talaga natin. Simula pa nun, stick well. Ano? So ang lalagyan nyo lang mga kabonsai, yung ibabaw lang. Yung ilalim huwag yung lalagyan yan kasi hindi yan magkakaroon ng ugat. Yung pinagputulan lang talaga sa ibabaw. Kailangan lalagyan nyo ng stick well o ng cut paste mga kabonsai. So ayan, meron ka na materyales. So itatanim lang natin sa river sand dyan. Yan. So gagawin ko na ibang video yung pagtatanim natin ito mga kabonsai. So ayan na. Yan itsura nya. Yan. Tuloy na natin tong ating wino-workshop na Argao Taiwan mga kabonsai. Tapos ito, putulan din natin to. So gagawin natin dito, kalahati niyan. Ito ganun din, tatanim din natin yan guys. Tatanim din natin to. So kahit ito mga malilit na to, nagatingting, so kayang buhayin yan, nabubuhay po yan. Nabubuhay po yan guys. So ito, tatanim natin to. Itong makasangan na to. So maganda po yan kasi may mga abang na. Ayo. Abang na yan. Maliit. So dati sa Argao Taiwan din ako dati nag-umpisa. Dami nating Argao Taiwan ng una. Marami tayong Argao Taiwan nun. So ngayon ilan na lang din ang Argao Taiwan ko. Ito na lang mga natitira. Ayan o, ang cute nyan. Pag nabuhay natin ito, napakaganda nito. So tatanim din natin, sama natin ito sa isa kanina. So yan na po yung itsura ng ating
Argo Taiwan. Bawasan na natin guys. Lilinisin na natin pinaglagarian natin. So kung gagawin naman natin dito, ganda na oh. Ang gagawin natin yan, lalagyan din natin syempre ng stick wheel yan mga kabonsai. Stick wheel din natin yan. Ibabaw. Para mabilis siya maghilom. Hindi siya mababasa kapag magdidilig tayo. Ito rin kabila. Kaya, tsura niya. Bonsai. Ito na nating Argo Taiwan. Mas maganda na siya ngayon guys. Oh. Tignan yung tsura niya. Papasa nga tayo dyan. Papasa nga tayo dito. Papasa nga tayo dito sa ibabaw. Dito back branch. Gagawa tayo ng back branch. Yan. So medyo mahaba-haba pa to. Medyo matagal-tagal pa yan. Pero importante naka-layout na yan. Importante naka-forma na siya. Alam na natin kung anong sunod na gagawin natin sa kanya mga kabonsai. So ayan po yung ating exposed roots na Argo Taiwan mga kabonsai. So update ko kayo sa sunod pag nakaroon ng shoots to mga kabonsai. Ganito na lang po muna. Maraming salamat po. Thank you.